At ayon sa paksa natin, tindig mo, hindi tunay na Diyos si Kristo. Yung hindi tunay na Diyos katulad mo sa iyong paniniwala, kapag ba sinamba ay nagiging Diyos-Diyosan? Yes or no? Tinitindigan mo talaga peking Diyos si Kristo Jesus. Saan sa Biblia mababasa natin letra por letra, isang talata o dikit-dikit, hindi hiwa-hiwalay, peking Diyos si Kristo Jesus? May mababasa ba o wala? Ang topic na pag-uusapan nila ngayon ay patungkol kay Hesus Kristo. At patutunayan nga ng ating affirmative na hindi daw siya tunay na Diyos. So, bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag. Brother Gerald ng Bible Defender. 10 minutes bro, your time start now. Ako si Brother Gerald Cugnanin. Patutunayan ko rito na si Kristo hindi tunay na Diyos, gaya ng Ama. Namamalagi pa rin ng katotohanan na mula sa Old Testament at New Testament, nananatili pa rin ng katotohanan na iisa lamang ang Diyos at wala nang ibang Diyos liban sa Kanya. Ano ang mga batayan dito? Ganito mismo mababasa sa pahayag ni Propeta David sa awit 86:10. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Ayon kay Propeta David, sino daw yung Diyos na kahanga-hanga na siya lamang iisa, sabi dun sa salin ng ibang salin, kundi si Yahweh. Ganito rin ang pahayag ni Propeta Isaiah sa Isaiah 45:6. 5:6, ganito mismong mababasa. Ako ang Panginoon at wala nang iba pa. Maliban sa akin ay wala nang ibang Diyos. Palalakasin kita kahit hindi mo pa ako nakikilala. 6, para malaman mo na lahat sa buong mundo na walang ibang Diyos maliban sa akin, ako ang Panginoon at wala nang iba. Ayon din sa pahayag ni Propeta Isaiah sa Isaiah 46:9, alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalanin, ako lamang ang Diyos, maliban sa akin ay wala nang iba. Isaiah 44:8, huwag kayong matakot, bayan ko. Alam mong sa pasimula pa ipinahayag ko na ang mga mangyayari. Kayo'y mga saksi sa lahat ng ito. Mayroon pa bang Diyos maliban sa akin? Wala nang hihigit pa sa aking kapangyarihan. Huling pahayag ni Isaiah sa Isaiah 43:10, mga mamamayan ng Israel, kayo ang aking saksi. Pinili ko kayo maging mga lingkod ko para makilala ninyo ako. Ako lamang ang Diyos, walang ibang Diyos na nauna sa akin o meron pa bang darating? Wala na daw ibang Diyos na liban sa Kanya. Meron pa bang ibang darating? Mamaya, maintindihan nyo dito sa Juan 5:20 na sabi nila, si Kristo daw tunay na Diyos na dumating. So lilitaw na sa pahayag ng Panginoong Diyos. Sa Isaiah 43 may talatang 10 na siya lamang ang iisang Diyos at wala nang iba o wala nang ibang nauna sa akin at wala na ring darating. Ibig sabihin, lilitaw na malito. Ganito rin ang pahayag ni Malakyas. Sa Malakyas 2:10, isang salin ng magandang Biblia. Hindi ba't iisang ating Ama at iisang Diyos ang lumalang sa atin? Ayon sa pahayag ng Old Testament sa panahon ng mga propeta, iisa lamang daw ang Diyos, nakahanga-hanga, wala nang ibang Diyos, ni nauna man sa Kanya, o meron pa bang darating? Bakit sabi alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari? Inyong kilalanin, ako lamang ang Diyos, maliban sa akin at wala nang iba pa. Sino ang mga nakasaksi sa pahayag ng Panginoong Diyos na pangungusap ng Biblia? Mga mamayan ng Israel sa Isaiah 43:10. Kayo ang aking mga saksi. Pinili ko kayong maging mga lingkod ko para makilala ninyo ako. Ako lamang ang Diyos at wala nang ibang Diyos na nauna sa akin at wala na ring darating. Kaya napakalinaw na isa lamang ang Diyos at wala nang iba na pinakilala sa matandang tipan. Sa pagdating ba sa panahon ng bagong tipan, nanatili pa rin ba ang mga ganong katotohanan na iisa lamang ang Diyos na kanilang kinikilala? Pakinggan ninyo ang pahayag ng mga apostol sa unang Korinto 8:6. Sa ganang atin ay meron lamang iisang Diyos, ang Ama,
na lumikha ng lahat ng bagay. Ilan daw ang Diyos? Sabi, iisa, singular. Sino yun? Ang Ama na lumikha ng lahat ng mga bagay. Kanino ba natutunan ng mga apostol yung mga ganong katotohanan at pahayag? Sa Panginoong Hesukristo. Bago tayo makarating sa 1:17 na pagpapakilala ng Panginoong Hesukristo, dako man na tayo sa 1:20 na pagkaakala nila si Kristo daw ang tunay na Diyos na binabanggit doon at buhay na walang hanggan. Yung akala nyo, okay, thank you. Yung akala nyo tama, hindi pala. Pag-aralan natin ang unang 1:20 na ayon sa kanila si Kristo daw binabanggit na tunay na Diyos. Dito naliligaw ang mga Baptist mga born again, MCGI, Catholic. Ang sabi, alam din natin ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Tuldok, at tayo nga ay nasa tunay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Maliwanag, kung uunawain natin ang talata, sabi, naparito ang anak ng Diyos. Sino yun? Ang Kristo. Sabi pa, at binigyan niya tayo ng pangunawa. Anong ibinigay ng naparito? Sabi, pangunawa. Bakit ba tayo binigyan ng pangunawa? Sabi sa talata, upang makilala natin ang tunay na Diyos. Kanino natin makikilala ang tunay na Diyos? Sabi sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo. Tuldok. Yung meaning kasing, ang term na tuldok, ito'y ginagamit sa pananda o pagsasalaysay ng isang pangungusap na tumutukoy na bilang panapos o end of the point o tapos ng pangungusap. Ang sabi pa sa 1:20, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Pagkaakala nila dito, ang binabanggit na tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, si Kristo daw yun, mali. Bakit mali? Kaya naparito ang anak sapagkat hindi nakikilala ng mga sanlibutan ang tunay na Diyos. Kaya tayo binigyan ng pangunawa para makilala natin ang tunay na Diyos. Kanino natin makikilala ang tunay na Diyos? Sabi na sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo. Diyan daw natin makikilala ang tunay na Diyos. Ano batayan na ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan ay hindi si Kristo, kundi naroon sa langit na kanyang kanyang pagtingala. Pakinggan niyo 1:17, 1:3. Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, dumating ng oras, luwalatiin mo ang iyong anak upang luwalatiin ka din ng anak. Sapagkat binigyan mo ko ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan ko din sila ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Sa ibang salin, Ama, binigyan mo ko ng buhay na walang hanggan upang bigyan ko din sila ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Paliwanag, umingala si Kristo sa langit na naroon ng Diyos Amang. Pagkatingala niya, pinuro ni Kristo sa langit, sabi niya sa mga alagad, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila ang iisa, singular form, at tunay na Diyos, at makilala si Hesukristo na iyong sinugo. Maliwanag ang buhay na walang hanggan at tunay na Diyos ay naroon sa langit. Kaya siya tumingala at ang sabi niya sa mga alagad, tinuro niya ron, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila ang iisa at tunay na Diyos na yun daw ang kanyang Ama. Dapat din natin kilalanin na si Hesukristo bilang sinugo ng Diyos. Ang term kasing sinugo o messenger ayon sa English to Tagalog by Leo James, page 612, messenger is a noun. One sent usugo o sunugo ng Diyos. Maliwanag ang tunay na Diyos daw ay naroon sa langit. Sino yun? Yung tunay na Diyos na ipinakilala ni Kristo sa mga alagad. Ang Ama yun. Kapag kumilala ka daw sa isang tunay na Diyos, meron ka daw buhay na walang hanggan. Bakit ayaw dun sa buhay na walang hanggan? Ang mga nagsasabing si Kristo daw ay tunay na Diyos.
Sa Roma 1:25, tinalikdan ninyo ang katotohanan at ang ipinalit ay kasinungalingan. Mas sinusunod pa ninyo ang inyong sariling pamamaraan kaysa sa pamamaraan na itinakda ng Diyos sa inyo. Ayaw niyong kilalanin ang tunay na Diyos, ang Ama. Mababasa yan sa Roma 10, may talatang 3. Okay, thank you. Bro Rasha, may ba signal ko? Okay naman bro, malinaw naman bro. Pero medyo meron lang parang hangin bro. Ay, hindi ko alam kung electric fan ba yan or something. Basta merong tumutunog ha. So mga kapatid, dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating afirmatibo. Brother Gerald ng Bible Defender mga kapatid. At dako tayo sa 7 minuto na unang pagtatanong ng ating negatibo. Bro, 7 minutes. Your time start now. Sige, okay. Unang tanong, Brother Gerald. Alam mo ba na ang paksang patutunayan mo ay hindi tunay na Diyos si Kristo at hindi kung ang Ama ay Diyos, kung ilan ang Diyos, kung tao ba si Kristo? Alam mo ba yan? Alam mo o hindi mo alam? Yes, alam ko. Kaya nga sa topic na pinagtibay natin, hindi tunay na Diyos si Kristo. Bakit hindi tunay na Diyos? Kaya yun ang paksa natin, patutunayan ko. Sapagkat sa pagkasabi ni Jesus sa wikang ito sa 1:17:3, ang Ama lamang ang isang tunay na Diyos. Kung tunay na Diyos siya, bakit hindi pinakilalang kanyang sarili Next bilang question. tunay na pangalawang tunay na Diyos? Okay, sa makatuwid, tinatanggap mo na hindi natin tema ngayon kung ang Ama ay Diyos, kung ilan ang Diyos, o kung tao ba si Kristo? Yes or no? Yes. Yun nga yung pahayag at presentation ko, no? Hindi tunay na Diyos si Kristo. Bagamat ang sabi ni Kristo, kung tunay na Diyos ang Ama, hindi naman pinag-uusapan natin yun. Pero hindi, kung tunay na Diyos si Kristo, pinapahayag ko lang na hindi siya tunay sapagkat ang isa lang ang tunay dito na ipinakilala ni Kristo, yun ang Ama. Pinapalitaw ko dito na isa lang ang tunay na Diyos, hindi si Kristo yun. Okay, maraming salamat. Next question. Okay. Tama ba na mali ang tindig mo ay hindi tunay na Diyos si Kristo? Tindig mo talaga yan? Yes or no? Yes. Hindi tunay. Kung tunay na Diyos si Kristo sa unang Korinto 8:6, ayon sa mga apostol, hindi siya ipinakilalang Diyos kundi ang Ama lamang. Kaya hindi tunay sapagkat walang mababasa na si Kristo na ipinakilalang kanyang sarili na bilang tunay na Diyos. Kung 1:5:20 batayan mo, uunawain natin yung konsepto ng Biblia. Okay. So, sa makatuwid, at alam mo at tinatanggap mo, tindig mo talaga mali yung tindig mo na hindi tunay na Diyos si Kristo. Tama ba yung sagot mo na yon? Yes or no? Unang-una sa topic natin, Objection? Yes tinindigan or ko no? na. Bro, ang objection paulit na dito, okay, paulit na lang. Ang objection dito, yung categorical na yes or no ha. Pakiulit mo na bro, naka-time stop naman. Okay. Sa makatuwid, titindigan mo ba yung sagot mo na mali ang tindig mo ay tunay na Diyos si Kristo Jesus? Talagang yun yung tindig mo, yung mali na yon? Tama ba o mali? Sagot? Bro, ano ba, mali o hindi? Tama o mali? Okay. So, bagong question ito kasi kanina bro, medyo yung oo, hindi ba? Ngayon, tama or mali? Ngayon, ganito, new question ito. Brother Gerald, pipili ka ba bro? Okay. Tama or mali? Sige bro, paulit na lang ulit kasi yung tanong niya una iba sa pangalawa. Okay. Sige. Sige. Proceed bro. Kasi hindi nakasulat yung question kaya na-rephrase. Sige bro. Proceed. Sige, naka-stop type naman no, bro Rush. Yes bro. Ulitin ko lang. Total Okay. ako. Sa makatuwid, tanggap mo, mali ang tindig mo na hindi tunay na Diyos si Kristo ayon sa yung sagot kanina. Tama ba yung sagot mo na yon? Yes or no? Yes or no? Yes. Yes, hindi siya tinitindigan ko dito na hindi tunay na Diyos si Kristo. Bagamat kung tunay na Diyos si Kristo, lilitaw na mali ang sinabi ng Diyos sa Isaiah 45:5 na wala ng ibang Diyos liban sa akin. Lilitaw na mali ang sinabi ng Diyos kung may tunay pang isang Diyos. Okay, next question. So, tanong ko sa iyo, ayon sa ating paksa, yung bang hindi tunay na Diyos, ibig mong sabihin, pekeng Diyos, Diyos-Diyosan, o nagpapakunwaring Diyos, alin sa tatlo?
Ang term kasing hindi tunay, ito yung tinatawag na peking Diyos. Bakit ba tinawag na peking Diyos? Bagamat ang sabi ni Kristo, kung tunay na Diyos si Kristo, kung ayon sa inyo, tunay na Diyos din ng Ama, ang sabi ni Kristo sa 1 Gs 29, my Father's greater than I. Bakit hindi sila pantay? Okay, sinabi mo, peking Diyos, yung hindi tunay na Diyos. Ibig mo bang sabihin si Kristo na hindi tunay na Diyos ayon sa yung sagot ay peking Diyos? Tama ba yung sagot mo na yun o mali? Tama o mali? Yes. Pag sinabi kasing hindi tunay, kapatid, peke. Hindi nga tunay Paano ba tayo na ang tunay na Diyos Unang-una, ba tayo bigyan ka tayo ng example Alam ang araw ng paghukom. Mateo 24:36, yan ang katangyan ng isang Diyos, alam ang araw ng paghukom. Kung ipapantay mo si Kristo na tunay na Diyos din, bakit hindi niya alam ang araw ng paghukom? Hindi niya nga rin alam ang araw at oras ng pagbabalik niya. Kaya hindi siya tunay. Okay. Sa makatuwid, tinitindigan mo talaga peking Diyos si Kristo Jesus. Saan sa Biblia mababasa natin letra por letra, isang talata o dikit-dikit hindi hiwa-hiwalay, peking Diyos si Kristo Jesus? May mababasa ba o wala? Unang-una, kapatid, Objection? Wala. Objection? Okay. May mababasa o wala? Wala daw bro, wala. Okay, proceed ka sa paliwanag. Wala, okay. Sige. Pero mauunawaan siya sa diwa. Ang Biblia kasi, kapatid, hindi naman to puro verbatim, letra por letra Parang bigyan ka ng example. Walang mababasang Baptist Church na itinayo ni Kristo. Ba't nyo tinitindigan? Ngayon, tanong, bakit namin tinawag na hindi tunay na Diyos si Kristo? Bagamat si Kristo nagpatotoo sa 1 Gs 17:3 na ang Ama lang isang tunay na Diyos. Yung buhay na walang Okay, so maraming salamat sa pag-amen. Sunod na tanong, kahit ba sinabi ni Kristo, ako ang Diyos, tututulan mo pa rin ba si Kristo? Yes or no? Unang-una, kapatid, wala Objection. siyang sinabing ako ang Diyos. Yes or no? Another categorical ito bro, kung hindi ka makapili bro, meron kang 10 seconds or sabihin mo lang next question. Oh bro Gerald. Categorical ba? Oh, yes or Yes no daw, or bro. no? Sige. Paulit na lang Anong ba? tanong mo, bro? Okay, paulit na lang. Time stop okay. naman to. Stop time naman, no? Oo. Okay, sige. Ito yung tanong, kahit ba sinabi ni Kristo, ako ang Diyos, tututulan mo pa rin ba si Kristo? Yes or no? Yes or no? Unang wala sa Yes or no, bro? categorical, bro. Hindi ko pwedeng may sagot ang yes or no Okay. sapagkat mali yung tanong niya. Bro, ganito bro. Wala namang tanong. Bro Gerald, ganito bro. Kung hindi ka makasagot doon sa yes or no, wala kang mapili. Pwede kang 10 seconds paliwanag agad or next question ha. So anong gagawin mo? 10 seconds na lang, Okay. bro, paliwanag. Proceed bro. 10 seconds. Okay, kaya hindi ako sumagot ng categorical, no? Ilatag mo yung konteksto ng Biblia na sinabi ni Kristo na ako ay Diyos. Paunawain natin yung Next question na. Iwan na yan kasi Kristo 10 seconds. tinutukoy doon. Next question. Sige. Yung hindi tunay na Diyos ay peking Diyos at ayon sa paksa natin, tindig mo, hindi tunay na Diyos si Kristo. Yung hindi tunay na Diyos katulad mo sa iyong paniniwala, kapag ba sinamba ay nagiging Diyos-Diyosan? Yes or no? No. Bakit? No. Unang-una, ang mga Diyos-Diyosan, yung mga rebulto, sinasamba Diyos-Diyosan. Si Kristo, bakit sinasamba? Sapagkat sa Pilipos 1, may 2:9 hanggang 11 na inutos ng Diyos sasambahin si Kristo sa tao at anghel para sa ikararangal o ikalaluwalhati ng Ama. Sapagkat sa Efeso 1:9 nasa Okay. Okay, sabi mo no. Sa makatuwid, kapag sinamba ka pala na tao, sa paniniwala mo, hindi ka nagiging Diyos-Diyosan? Tama ba yung sagot mo na yon? Tama o mali? Bakit? Paano sinabing tama? Ang pagsamba kasi, ang tinutukoy kasi yung pagsamba sa pagsamba, tumutukoy ito sa mga rebulto, larawan, kaya tinatawag na Diyos-Diyosan. Si Kristo, bakit siya sinamba? Sapagkat inutos ng Diyos para sa ikararangal, ikalaluwalhati niya. Hindi nangangahulugan yung pagsamba ng Diyos na siya. Sapagkat sa unang Korinto 15:27-28, ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim Next ng Diyos question. kay Kristo. Kapag ang lahat ng Next bagay question. ay lubusang ipinailalim, Next si Kristo question na, naman bro. ang susamba sa Diyos. Okay. So,
Maraming salamat sa iyong pag-amin. Time Sa na. makatuwid. Time na bro, 7 Okay. minutes time. Okay, sige. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang ating unang pagtatanong ng ating negative. Dako tayo sa ating first presentation ng negative. Brother Henso May ng Baptist, 10 minutes. Your time start now, bro. Okay, maraming salamat po. Magandang gabi sa bawat isa at sa mga taga-subaybay sa Russia TV. Nakita nyo po mga kaibigan ang pag-amin ng ating kausap ngayon na si Bro Gerald. Na alam niya naman pala ang tema namin hindi tungkol sa kung ang Ama ay Diyos o kung ilan ang Diyos o kung tao ba si Kristo. Alam niya at patutunayan niya hindi tunay na Diyos si Kristo Jesus. So, alam naman pala niyo yun. Pero bakit yung presentation niya napakalayo-layo sa kanyang pinatutunayan na hindi tunay na Diyos si Kristo? At ito pa ang malala sa pag-amin ni Bro Gerald, Sabi niya kanina, tinatanggap niya at tindig niya yung hindi tunay na Diyos, peking Diyos para sa kanya. At tanggap niya, peking Diyos si Kristo Jesus para dito kay Bro Gerald. Naku po, nung hinanap naman natin sa Biblia, nasaan ngayon sa Biblia? May mababasa ba tayo peking Diyos si Kristo Jesus? Wala naman pala. So, sorry to say, Bro Gerald, ikaw po ang umamin sa iyong mga sagot na nahayag talaga, hindi mo napatunayan. Unang latag mo pa lamang, So, tinanong din natin kanina si Bro Gerald na yung hindi tunay na Diyos, katulad mo o katulad ni Gerald, katulad ni Kristo, sa kanyang paniniwala, kapag ba sinamba ay nagiging Diyos-Diyosan? Ang sagot ni Bro Gerald ay no. Hindi raw nagiging Diyos-Diyosan. Yung katulad niya, ayon sa kanilang paniniwala, na kapag ang tao sinamba pala, hindi pala Diyos-Diyosan para kay Bro Gerald. Ano ba naman yan, Bro Gerald? Pero kanina, nire-recite mo pa yun, Roma 1:25. Huwag kang sasamba sa nilalang, sa ginawa. Hindi ba tindig ng mga kagaya ni Gerald na hindi tunay na Diyos si Kristo at nilalang lamang sa inyo? 'Di ba? So, nakita natin sa mga sagot ni Bro Gerald, para bagang yung kanyang pinatunayan nawala sa lahat, nawala sa kabuluhan yung kanyang inumpisahan. Una rin natin tanong sa kanya, eto, tama ba na mali ang tindig mo na hindi tunay na Diyos si Kristo? Tinitindigan mo ba talaga yan? Yes or no? Yes, tinitindigan niya raw na mali yung tindig niya na hindi tunay na Diyos si Kristo. Na tama na para sa kanya yung mali niyang tindig. So nakikita natin yung mga pahayag ni Bro Gerald at talaga naman kahit daw mabasa na si Kristo pa mismo ang may sabi, ako ang Diyos, tututulan pa rin daw ni Bro Gerald. So nakakalungkot po sa presentation at sa pagsagot ni Bro Gerald, hindi niya napatunayan talaga yung kanyang paksa. Wala ni isa sa mga talatang nilatag niya, ginamit niya, sabi niya pa mula OT hanggang NT, papatunayan niya hindi tunay na Diyos si Kristo. Wala po siya napakita. At alam naman natin, mahirap yung tindig mo, yung paniniwala mo, wala na babatay, hindi nasusulat sa Biblia. Mahirap po yan, Bro Gerald, So ngayon, wala naman na itayo, wala naman na patunayan si Bro Gerald, medyo tuturuan na lamang po natin ng kaunti si Bro Gerald pagdating sa pagka-Diyos ni Kristo Jesus. Kasi po hindi tinuro sa kanila yung pagka-Diyos ni Kristo ipinagkait, itinago sa kanila, Sa Biblia, dapat lahat ipinapangaral, itinuturo po sa inyo. Yung tunay na Diyos si Kristo, dapat mo siyang makilala. Na ang ibig sabihin niyan, makilala mo yung kanyang mga katangian, kanyang mga karakter, na Diyos talaga ang Panginoong Kristo Jesus. Kanina kahit daw si Kristo ang may sabi, tututulan niya na Diyos si Kristo Jesus. Ito po may babasahin ako sa iyo, Bro Gerald, na si Kristo, siya mismo may sabi. Diyos siya at dapat mo siyang paniwalaan, hindi mo siya dapat tutulan. So, eto teka lang. Basahin natin para sa iyo, Bro Gerald. Hanapin ko lang Ito ang sabi ng Panginoong Kristo Jesus na tututulan mo siya. Yan.
Dito sa The Remedy, ayan, ginagamit nyo ito. Paborito nyo ito, nasa website nyo ito ng Pasugo. Ano? Sa The Remedy, John chapter 1, verse 14. Ang sabi ng Panginoong Kristo Jesus rito, natututulan mo, Jesus became a real human being and He established His temple, the temple of His body among us. We have seen the glory of His character, the character of the one and only true God. He came from God and perfectly revealed the Father who is the source of all grace and truth. Mababasa ba natin letra por letra sa isang talata? Si Kristo Jesus ang may sabi, one and only true God. Ayan na po, nabasa na, Bro Gerald. Ano? So, kung uunawain mo pa kahit sa ibang salin, napakalinaw naman. Si Kristo ang pinagtutukuyan dito na kanyang sinasabi, pinatutunayan din ng kanyang apostoles, ano, ang kanyang mga disipulo na talagang Diyos ang Panginoong Kristo Jesus. So, ewan ko kung matututulan po ito ni Brother Gerald. So, kahit naman sundan ko pa yung mga nilatag ni Bro Gerald, hindi kasi kami tutol, Bro Gerald, na tao si Kristo. Hindi rin kami tutol na Diyos ang Ama. Hindi rin kami tutol, na isa lang ang Diyos. Kasi ayon sa yung kaalaman, kami mga Baptist, ang amin tindig, iisa lamang ang Diyos. Meron lamang iisang tunay na Diyos. Yan ang aming tinitindigan para iyong malaman. Subalit, siya ay nahayag sa tatlong persona. Okay? Kaya ngayon, pag-usapan lamang muna natin yung katangian, kalikasan ng Panginoong Kristo Jesus na siya ay tunay na Diyos. At nabasa natin kanina isang talata, So ngayon, pakinggan natin yung disipulo ni Kristo Jesus, si Tomas. Sabi sa Juan 20:28, sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Kanino sinabi ni Tomas na Panginoon ko at Diyos ko? Kay Jesus na kanyang kausap dito sa talatang ito sa konteksto. Alam mo ba yung ginamit mo kanina sa unang Korinto 8:6? Ituloy mo lang hanggang 7. Sabi diyan, unang Korinto 8:6, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo sa Kanya, at isa lamang Panginoon. Sino daw po yung isang Diyos lamang, ang Ama, nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo sa Kanya, at isa lamang Panginoon? Sino daw? Si Jesucristo. Bro, ituloy mo lang yung basa, nandiyan na sa talata. Alam mo ba ibig sabihin ng Ama, Father? He is the source or the giver. Papanong Ama si Kristo sa Kanyang pagka-Diyos? He is the source of everlasting life. Sabi ni Kristo, bro, pakinggan mo siya. Juan 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sabi ng mga disipulo ni Kristo, namasdan na hawakan namin ang salita ng buhay. Sino yun? Si Kristo Jesus yan, bro. Paniwalaan natin yung disipulo ni Kristo, nakausap siya, nakasama siya, nahawakan siya. Si Tomas, pakinggan mo siya. Isang Diyos lamang, at isa lamang Panginoon. Sino daw yung tinutukoy sa unang Korinto 8:6? Si Kristo, si Jesucristo. Sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. 'Di ba? Napakalinaw 'yan. Binabasa lang natin, tinutuloy lamang natin, So sa Filipos 2, tignan natin kung matutulan mo yung mga talatang ito. Ayan. Kaya dapat sambahin si Kristo, bro, kasi pareha sila ng kalikasan sa kadyusan. Diyos kasi si Kristo, bro, kapag sumamba ka sa peking Diyos, sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Sumasamba ka sa nilalang, may hatol ka ayon sa Roma 1. Basahin mo diyan. So dito sa Easy English Bible, Filipos 2, Philippians chapter 2, verse 6, sabi rito, Christ had the same nature as God. He was completely equal with God. At sabi pa rito sa verse 7, instead he chose to leave heaven, he took for himself the nature of a slave. He became like a human. So si Kristo Jesus, meron pala talaga siyang parehas na kalikasan sa Diyos. Yung meron bang kalikasan ng Diyos, hindi ba yun Diyos? Diyos yun, bro. He was completely equal with God. He became like human. He became, naging kagaya ng tao. Sa makatwid, hindi talaga kasi tao lamang.
na ayon sa inyong paniniwala. As a result, sabi po dito sa verse 10, when people hear Jesus' name, they must worship Him. Bakit? He is God. He had same nature as God. So hindi mo tinututulan yung talaga namang nasusulat sa Biblia. Kapag kinilala mo si Kristo ay Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Siya nga pala, ang Diyos lamang ang tagapagligtas at wala nang iba, ayon sa Isaias. Okay. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang unang presentasyon ng ating negative. Brother Henso May ng Baptist mga kapatid. At ako naman tayo sa 7 minutes na unang pagtatanong ni Brother Gerald ng Bible Defender. Your time start now, bro. Ayan, ganda to no? Tanong. Sa unang Korinto 8:6 sabi mo si Kristo tinutukoy dito na Diyos. Tanong. Sa unang Korinto 8:6 sabi niya si Kristo daw tinutukoy na Diyos dito. Ang sabi sa unang Korinto 8:6, sa ganang atin ay meron lamang iisang Diyos, ang Ama. Tanong, meron bang nakalagay dito na si Kristo'y Diyos? Meron o wala? Meron bro, ituloy mo lang yung basa. Nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo sa Kanya at isa lamang Panginoon. Sino raw? Yung isang Diyos lamang ang Ama at isa lamang Panginoon? Si Hesus Kristo bro. Huwag mong tutulan yung nasusulat bro. Kaya nga sabi ni Apostol ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. So hindi nagkamali si Tomas at hindi nga sinaway ni Kristo kasi tama siya. Next question. Ang sabi mo sa unang Korinto 8:6, merong nakalagay na si Jesucristo Diyos. Ang binatay mo Panginoon. Tanong, kung doon ka babatay na porket tinawag na Panginoon, nangangahulugan na si Moises din sa Exodo 7:1-2 ay ginawang Panginoon sa Israel. Nangangahulugan, tunay din ba siya? Mali bro, mali yung pangunawa mo at mali yung pagkumpara mo kasi dito si Kristo Jesus yung pinag-uusapan at capital letter D yan bro. Tinutukoy yung pagka-Diyos talaga, yung Diyos na kataas-taasan bro at pagka-Panginoon niya sapagkat ang Diyos lamang ang iisang Panginoon at wala nang iba tagapagligtas. Kaya nga nagkatawang tao dito sa Bagong Tipan nakilala bilang Jesucristo. Okay, tanong. Sige, babalikan ka sa conclusion. Tanong, yung sinabi ni Tomas dyan na Panginoon ko, Diyos ko, doon ka bumatay sa term na Diyos ko. Tanong, so lilitaw na sa Juan 20:17 na sinabi ni Kristo sa mga lagad na aakyat ako sa aking Ama na inyong Ama na aking Diyos at inyong Diyos. Ang term na inyong Diyos, mga lagad kausap ko. Lilitaw na mali ang sinabi ni Kristo na ang Diyos ni Kristo ay Diyos ng mga lagad. Si Tomas, alagad yun. Mali yun, hindi? Hindi yun mali bro, tama si Kristo na meron siyang kinikilalang Diyos. Bakit? Nagkatawang tao, nakitulad sa tao. Yung tao ba may kinikilalang Diyos? Yes, kaya nakitulad nga sa tao Eto maganda bro, yung Ama na kinikilala ni Kristo Jesus sa pagkatao, kinikilala rin siyang Diyos, sabi sa Hebreo 1:8. At niluluwalhati at pinaparangalan siya. Okay, tanong. Sangayon ka ba sa Hebreo 1:8 nang sabi mo na si Kristo'y Diyos sapagkat nakatabi si Kristo doon sa upuan ng Diyos? So, luklukan. Tama? Yes or no? Sangayon ka ba dyan? No bro, mali yung pangunawa mo kasi kala mo Diyos siya kasi nakatabi. Hindi siya Diyos kasi nakatabi. Diyos talaga siya. Kaya meron siyang luklukan, meron siyang trono bro. Hindi dahil sa itinabi siya roon bro. Kaya ayusin mo yung pagtingin mo doon, talagang Diyos si Kristo. Sinabi niya na nga sa binasa natin kanina, the one living true God. Next question. Okay, sige, tanong. Sa Juan 17:3, Diyos si Kristo. Dinagdag ko kasi ng sulat Sa 1:17, meron bang sinabi diyan na si Kristo ay tunay na Diyos? Meron o wala? Meron bro, nababasa mo naman sa 1:17:3, di ba? And this is the life eternal. Yung buhay na walang hanggan bro, pinagmumulan niyan Diyos. Ano daw? Makilala mo ang Ama at makilala mo si Kristo Jesus na nagkatawang tao, sinugo. At sabi pa nga sa unang Juan 5:20, this is the true God. Next question. And eternal life. Sino? Si Kristo.
Okay, tanong. So, mali ang sinabi ni Kristo. Sabi mo sa 1:17:3, mayroong tunay na Diyos nakalagay doon na si Jesucristo. Ang sabi sa 1:17:3, mali itong talata na ang sabi, ito ang buhay na walang hanggan ng makilala kanila na iisa at tunay na Diyos at ako si Jesucristong sinugo mo. So, ang tinutukoy na tunay na Diyos dito yung Ama. So, mali ito. Mali yung Bro. basa mo bro sa Biblia. Mali yung basa mo sa Biblia bro. Hindi tinutukoy dyan na ang Ama lamang. Ang true God. So unawain mo, anong konteksto dyan? This life eternal. Yung life eternal bro, pinagmumulan yan Diyos. Ano daw makilala mo ang Ama at si Jesucristo na iyong sinugo. Tunay na Diyos. Okay, tanong. Ang sabi mo, si Kristo tunay na Diyos. Tunay na Diyos din ang Ama. Tanong, sa unang Timoteo 2:5, sinong nasa pagitan na ng iisang Diyos at sa mga tao? Tunay na Diyos din ba? May nakalagay ba dyan? Tunay na Diyos? Meron o wala? May nakalagay bro, tunay na Diyos ayan true God ang namamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Kristo Jesus na nagkatawang tao. Kaya nga siya tunay na Diyos at tunay na tao Bakit? Nagkatawang tao kaya sapat na tagapamagitan bro para mapahupa ang galit ng Diyos. Kinakailangan ang Diyos ang mamagitan at sa pagkakatawang tao niya. Okay, next question. Okay, next question. Meron bang mababasa na ibang salin? Kahit anong salin? Sinabi sa unang Timoteo 2:5 na ang nasa pagitan ng isang tunay na Diyos ay tunay na Diyos din. Meron bang salin na kalagay? Mababasa? Letra por letra? Meron o wala? Meron bro, binasa ko na kanina, 'di ba? Si Kristo Jesus, tunay na Anong Diyos talata? na namamagitan sa tunay na Diyos. Anong Binasa ko na kanina, bro. Juan 1:14, the remedy. Ayun. One and only true God. Next question. Okay, tanong. Sa 1:14, anong nagkatawang tao? Berbo o salita o Diyos? Si Kristo Jesus, Diyos na nagkatawang tao. Ang berbo sa pasimula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang berbo ay Diyos. At meron pa nga tayong mababasa sa ang salita ng Diyos Ang Diyos anak yan. Okay mga kapatid, so dyan natatapos ang first stage ng ating debate, which is yung ating first stand and first cross. Again, ang topic natin ngayon ay patungkol dito na patutunayan ng ating affirmative na hindi tunay na Diyos si Kristo mga kapatid. Brother Gerald ng Bible Defender, 10 minutes. Your time start now, bro. Dito ang rebuttal stand ko para maintindihan ninyo. Ang sabi niya kasi sa unang Korinto 8:6, ang sabi dun, sa ganang atin ay meron lamang iisang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay. Tinanong natin, meron bang sinabi dyan ng mga apostol na si Jesucristo ay Diyos din na kanyang ipinakilala? Ang sagot niya, meron. Ituloy ko lang daw siya 7. Ang tinutukoy niya, iisang Panginoon na nasa pamamagitan. Ang Diyos ang pinag-uusapan. Kung doon ka babatay porket tinawag na Panginoon, tama, isang Panginoon. Sa Gawa 2:36, isa sa mga katangian ni Kristo, ginawa siyang Panginoon at Kristo ng Diyos Ngayon, para din maiintindihan ninyo hindi si Kristo yung tinutukoy na isang Diyos doon. Dinadagdagan mo kasi nasusulat sa unang Korinto 4:6, ang sabi, wag mo na dagdagan nasusulat, wag mo na hihigitan. Bakit wag na hihigitan dagdagan? Sapagkat ikalawang Timoteo 3:7 bagsak mo. Unang-una wala naman nakalagay dito na si Kristo tunay na Diyos, ang tinutukoy ang Ama Ang binabanggit niya kasi, ang sagot niya, buhay na walang hanggan. Unang-una kapatid, sa 1:17 may talatang 2. Binigyan si Kristo ng kapangyarihan ng Diyos at buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan na ibinigay doon kay Kristo, kapatid, para maintindihan mo, ibibigay rin ni Kristo yun sa kanyang mga hinirang. Unang-una kapatid, para maintindihan mo, si Kristo kapatid, hindi siya tunay na Diyos. Tatanungin kita mamaya anong pinagkaiba ng tunay na Diyos sa hindi. Kasi ang topic natin, si Kristo daw tunay na Diyos. Ayon sa'yo, sa akin hindi tunay. Binigyan kita ng mga idea kanina. Ayaw mo dun sa buhay na walang hanggan, kapatid? Ayaw mo ba dun sa buhay na walang hanggan? Unang-una sabi ni Kristo sa 1:17:3 kapag kumilala ka sa isang tunay na Diyos, ay meron kang buhay na walang hanggan. Ba't ayaw mo kilalanin at sinabi ni Kristo
Ang gusto mo mangyari, sinusunod mo sarili mong pamamaraan kaysa pamamarang itinakda ng Diyos sa'yo. Unang-una kapatid din, no, para maintindihan mo yun. No? Si Kristo, ang Diyos hindi pwedeng maging tao, lagi mong iisipin yun. No? Bakit? Ang sabi kasi ng Diyos sa Deuteronomio 7:24, para maintindihan mo, no? Ang katangian ng isang Diyos parang apoy na nangangalab. Ipinagtibay ni Kristo sa 1:4:24, ang Diyos Espiritu, walang laman at buto. Pinagtibay ni Kristo, ano ba yung Espiritu? May laman at buto ba? Sa Lucas 24:39, sabi ni Kristo, hawakan ninyo ako, ako'y tao, walang laman at buto. Kaya sa 1:20:17, aakyat si Kristo doon sa kanyang kinikilalang Diyos. Nang sabi niya, aakyat ako sa aking ama na inyong ama na aking Diyos at inyong Diyos. Yung term na inyong Diyos doon, si Kristo ba? Si mga alagad, mga kausap doon. Si Tomas ba alagad? Yes, kasama siya sa 12 original apostle ni Kristo. Kung paniniwalaan mo si Tomas, kapatid, na sinabi niya, Panginoon ko at Diyos ko, lilitaw na mali ang sinabi ni Kristo, na ang Diyos ko'y Diyos tang mga alagad. Una, bakit absent si Tomas doon para maintindihan din ninyo? No? Ang hindi pinaniniwalaan kasi ni Tomas para maintindihan ninyo, yung na muling mabubuhay si Kristo. Kasi naturuan na si Tomas na ang tao pag namatay, papasok sa tinatawag na Sheol o Hades. Ang term kasing Sheol, ito sa wikang Hebreo, na isinalin sa Greek na tinatawag ay Hades o libingan, o tinatawag na impyerno o hukay. Mababasa yan sa Whatever Bible and the Tract Society at Pennsylvania, October 2013, page 212. Maliwanag na magkagayon ng Sheol ay saan nakatakdang pumasok ang tao kapag siya'y namatay. Ito'y libingan o hukay. Ano pang isa sa mga patotoo na namatay ang tao na wala ng pakiramdam, pagkapuot, pag-ibig, kapag nasa Sheol o Hades o tinatawag na sa ibang salin ay libingan o hukay. Ang sabi sa Ecclesiastes 9:5-6, alam ng buhay na siya'y mamamatay. Ngunit ang patay ay wala ng anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakalimutan ng lubusan, nawawalan pati kanilang pagkainggit, pag-ibig, pagkapuot. Ano pat wala na silang namamalayan sa anumang mangyayari sa mundo. Naturuan si Tomas ng ganong katuruan, kaya hindi siya naniniwala na si Kristo mabubuhay, kaya si Tomas nag-aalinlangan. Kaya nung nabuhay si Kristo, ang sabi ni Tomas sa 1:20 may talatang 27 hanggang 28, sabi ni Kristo, yung nabuhay na siya, ilagay mo ang iyong kamay at sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ang term kasing Diyos ko doon, mali ang sinabi doon ni Tomas. Ang mga apostol, inilalarawan lang ng Biblia na pwede rin magkamali. Anong example doon na pwede magkamali ang mga apostol sa Lucas 24:37? Ang sabi ng mga apostol, uy, multo si Jesus. Yung bang sinabing multo si Jesus, tama ba yan? Sapagkat sinabi ng mga apostol? Hindi. Kaya mali ang term na Diyos ko doon. Ang binanggit ni Tomas na Diyos ko, binanggit na ni Kristo yon sa 1:20-17. Yun ang paniwalaan mo, yun ang buhay na walang hanggan doon. Na ang Diyos ko'y Diyos ng mga alagad. Paniniwalaan mo yung alagad kaysa doon sa nagsalitang Panginoon na Jesucristo. Para din maintindihan ito yung mga pastor na na hindi nakakaunawa pagdating sa Biblia. Kaya nga ang sabi doon sa Isaiah 56 may talatang 11, ito yung mga aso na matatakaw. Na ang tao, ito yung mga pastor na walang pagkaunawa at walang pagkabusugan. Sinunod nilang kanilang sariling pamamaraan. Kaya nga sa Roma may talatang G-stress, mas sinusunod pa nilang kanilang sariling pamamaraan kaysa sa pamamaraan ng Diyos. Kaya nga ito yung nagkukunwari sa 2 Korinto 11:13 ng mga nagkukunwari, mga apostol ni Kristo. Mga bulaan, dinadagdagan, nasusulat, kaya naliligaw ang marami. Walang sinabi si Kristo sa 1:17-3 na dapat kilalaning tunay na Diyos. Ang sinabi doon, dapat niyong kilalanin si Kristo bilang sinugo. Ang term na sinugo,
Mababasa yan sa English to Tagalog by Leo Gen 612. Ang sabi, messenger o sugo is a noun. One sent o sinugo, usugo ng Diyos. Messenger of God, hindi sinabing tunay na Diyos din siyang kilalanin. Pagkakala kasi nila katulad nito, may binanggit siya kaninang Panginoon, si Kristo na do binabanggit to na tunay na Diyos. Sa Apokalipsis 17:14 para maintindihan mo yun. Ang sabi kasi, Panginoon sa Panginoon. Pagkakala mo, si Kristo yun sapagkat Diyos din si Kristo at kapantay ng Ama. At hari sa mga hari. Mali kayo. Ang Panginoon sa Panginoon na tinutukoy, hindi si Kristo yung kundi ang Ama. Si Kristo sa Gawa 2:36, ginawa ng Diyos. Okay. Ginawa si Kristo ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ang Panginoon sa Panginoon na tinutukoy, kundi ang Ama yon, hindi si Kristo yan. Ang tinutukoy, bakit? Kung si Kristo rin tinatawag na hari sa mga hari, sa unang Korinto 15:28, kung ang lahat ay napasakop na sa kapangyarihan ni Kristo, maging si Kristo ay magpapasakop sa Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, upang ang Diyos ang siyang maghari sa lahat. Maliwanag, hindi si Kristo tinutukoy na hari sa mga hari at Panginoon sa Panginoon, kundi ang Diyos Ama. Kung tunay na Diyos si Kristo, kapantay ng Ama, itatanong ko mamaya, paano ka maniniwala sa isang Diyos kung naniniwala ka sa maraming Diyos? Sa unang Timoteo 2:5, wala kang mababasa, dinadagdagan mo na sulat, bulaan ka. Sa unang Timoteo 2:5, ang sabi, merong nasa pagitan sa isang Diyos at sa mga tao. Walang sinabi doon na ang nasa pagitan ng isang Diyos ay Diyos din. Walang mababasang ganun. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative mga kapatid at dako tayo sa second cross ng ating negative brother Henso May ng Baptist. 7 minutes bro, your time start now. Alright, maraming salamat. Unang tanong. Ang Ama ba, Bro Gerald, na kinikilala mo na Diyos ay nagkakamali o hindi nagkakamali? Hindi. Ang tinutukoy kasi nagkakamali, kapatid, tayong mga taong pangkaraniwan lang na tinatawag na pamana ng kasalanan. Unang-una, si Kristo sa ikalawang Korinto 5 may talatang 21, hindi siya nagkasala. Kaya tinawag siyang banal. Sino hindi mga nagkasala? Yung mga anghel na nasa langit, maliban kay Satanas. Okay. Sa makatuwid, sabi mo, hindi nagkakamali ang Diyos Ama. Ibig sabihin, sasang-ayon ka sa kanya na sabi niya sa Hebreo 1:8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan paman, ikaw ay mag-aaring may katarungan. Sang-ayon ka na sinabi ito ng Diyos Ama kay Kristo Jesus na ang iyong trono o Diyos? Sang-ayon ka o hindi sang-ayon? Unang-una, kapatid. Objection? Time stop mo na. Counter. Objection. Sang-ayon o hindi sang-ayon, categorical? Okay. Bro, meron ka bang counter objection doon or ready ka nang sumagot sa papipilian? Bro. Sige bro. Unang-una, kapatid din, no? Yung Hebreo 1:8, hindi si Kristo. Teka Sabi bro, mo kanina, teka bro. Categorical, bro. Teka bro, pinapastop kita bro kasi magpapaliwanag ka na parang sasagot ka din ba. Dito kasi bro, ang objection ng kabilang panig doon sa pagpipilian. Ngayon kung hindi ka makapili doon bro, meron ka namang 10 seconds. So, Brother Gerald, pipili ka ba or ipapaliwanag? Sagutin ko na lang bro. Baka. Okay. Sagutin ko na lang bro. Okay. Ipapaulit ko ba or okay na sa'yo? Bro, pero hindi ko sasagutin yung categorical niya kasi unang-una, kasi may salin doon sa message screen, ang sabi okay, doon. bro. Wait lang bro. Oo. Bro, kasi ipapasok ko yan sa 10 seconds para ma-on na yung time ko. So, wala ka doon sa categorical. Dito ka sa 10 seconds ha. So, proceed ka bro. Okay, no? Kaya hindi ako sumang-ayon doon sa categorical niya. Na sabi daw ng Ama, unang-una, hindi ang Ama ang nagsabi nun, kundi ang Anak. Next question. The message screen mababasa. Next question na bro. Okay. Maraming salamat sa iyong pag-amin na sang-ayon ka sa Ama. Subalit sa pangalawa mong sagot ay tila ba hindi ka nasasang-ayon? Alin ba talaga yung mali mong sagot? Yung una na sang-ayon ka sa Ama o yung pangalawa na hindi ka sang-ayon?
Alin yung mali mong sagot? Una o pangalawa? Unang-unang kapatid, parehas. Parehas mali. Okay. The time stop mo na, bro. Wag kang mag-comment, bro, ha, habang sumasagot siya. Ang gawin mo Ay, lang, okay. magtanong ka lang, bro, and sume, ha. At kinukuha ko as a valid answer yung sinabi ni Brother Gerald. Bro, proceed ka lang, 20 seconds ulit, bro, Gerald. Okay, sige, no? Ang Hebreo 1:8 kapatid, no? Ang sabi sa message creed, creed, ang sabi doon, no? Sinabi ng anak ng iyong luklukan, o Diyos. Pagkaakala mo kasi binanggit doon na Diyos, akala mo si Kristo yon. Mali ka, kapatid. Wala kang mababasa dyan sa Hebreo 1:8 na si Kristo tinutukoy doon Next question, bro. sapagkat patungkol sa anak. Okay, maraming salamat. Next question. Okay, sinabi mo kanina, si Tomas ay mali ang term o nagkamali. Tanong ko lang, sinasaway ba ni Kristo yung mga nagkakamali? Sinasaway o hindi sinasaway ni Kristo? Sinaway niya. Sa Lucas 24 may talatang 38-39, 37 hanggang 39 ang sabi ng mga apostol, uy, multo. Yung bang sinabing multo si Jesus, totoo ba yun? Hindi. Ang sagot ni Jesus, hawakan ninyo ako. Ako'y tao. May laman at buto. Ngunit ang multo, walang laman at buto. Okay. So, bakit dyan sa Juan 20:28 hindi niya sinuway si Tomas na iniisip mo, pinag-aakala niyang Panginoon at Diyos si Kristo Jesus kung ito'y nagkakamali? Sa tingin mo bakit? Unang kapatid, ang 1:20 may talatang 28, unawain mo yung diwa. Maiintindihan niyo sa diwa sapagkat sa 1:20-17 pa lang sa muling pagkabuhay ng Panginoong sa Kristo, sinabi niya na ron na ang Diyos ko'y Diyos ng mga alagad. Si Tomas, alagad dun. Kasama sa 12 original apostol. Yung muling pagkabuhay ni Kristo, wala dun si Tomas. Ang batayan 1:24. Tinawag na kambal ay wala roon si Tomas nung muling pagkabuhay ni Kristo. Pagdating sa 1:20 may talatang 26 hanggang nakarating 28. Okay. So, 'di ba tindig mo ngayon hindi Diyos si Kristo at parehas kayo ng mga satanista? Ibig bang sabihin magkaisa kayo sa paniniwalang hindi tunay na Diyos si Kristo ng mga satanista? Yes or no? Hindi. Ang satanista kayo, mga naniniwala Ano? na Diyos si Kristo. Bakit? Sa unang Korinto 8:6, 1:17-3, walang binanggit ang mga apostol at si Kristo mismo na Diyos. Bakit ayaw nyo sampalatayanan yung sinabi nila? Ba't sinusunod mong pastor kambulaan na pamamaraan mo na Diyos si Kristo? Ayaw mo ba sa buhay na walang buhay na walang hanggan? Okay, sinabi mo, no, hindi kayo magkaparehas ng satanista sa paniniwalang hindi tunay na Diyos si Kristo. Sa makatuwid, tinatanggap mo ba na tunay na Diyos si Kristo Jesus kasi hindi kayo parehas ng satanista eh? Yes or no? Hindi tunay na Diyos, kapatid. Ang Yes or no? katangian kasi ng Objection? Bro, sa yes or no ulit tayo, bro, ha? Sige. No bro, no. Proceed ka, bro. 20 seconds. Unang-unang kapatid, parket hindi ba naniniwala na Diyos si Kristo? Unang-unang kapatid, ang sinasabi mo sa 2 Korinto 11 may talatang 3 at 4. Kung si Eva at Adan ay nadaya, baka mayroong magturo sa inyo na isang pastor o bulaan na ibang Jesus kasi sa Kristo, Jesus na itinuturo namin. Ay nalabas mo eh. Kung si Kristo Diyos, sa unang Korinto 8:6 ayon sa mga apostol, isa lang ang Diyos ang Ama. Bakit sinabi mo merong Diyos, merong sinabi doon na si Kristo Diyos? Bakit mo dinadagdagan na sulat? Okay. Maraming salamat. Okay, so tama ba ang Panginoong Kristo Jesus sa Diyos lamang sasamba ka at siya lamang ang paglilingkuran? Tama ba siya? Yes or no? Yes. Pag ito, para maintindihan mo, inutos ng Diyos na sambahin si Kristo ng tao at anghel para sa ikararangal o ikaluluwalhati ng Ama. Ay nang nakalagay ron. Hindi sinabing ng Biblia, hindi sinabi sa talata ng Biblia na pag sinamba mo si Kristo, Diyos na, hindi. Kayo ang nagbibigay ng conclusion ng mali. Sa unang Korinto 15:27-28 mababasa, ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo. Okay. So, tinatanggap mo, sumasamba ka kay Kristo na tao lang. Yes or no? Unang-unang kapatid, tao Objection? sa kalagayan. Okay.
No, kapatid. No daw, no. Proceed. Unang-una, si Kristo, wala kaming doktrina na si Kristo tao lang. Tao sa likas na kalagayan sa 1:8:40. Pero kinikilala namin si Kristo sa mga katangian na ipinagkaloob ng Diyos sa Kanya. Ano yung mga katangian? Gawa 5:31, pinadakila siya ng Diyos. Gawa 5, may talatang 36, ginawang Panginoon at Kristo. Pilipos Next 2:9, question. binilagay si Kristo sa lahat ng bagay. So next question, bukod kay Kristo na tunay na Diyos, ang Ama ba ay tunay na Diyos din sa Juan 17:3? Yes or no? Unang-uno, walang mababa sa 1:17 na si Kristo tunay na Diyos. Time, Kundi time, ang Ama time, lang time. nakalagay. Time, 7 Unang minutes time. kapatid din, 7 minutes time na, bro. Pinatagdagan mo 7 Okay. minutes time. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang ating second cross ng negative at dako tayo sa ating rebuttal ng negative. Brother Hensume ng Baptist, 10 minutes bro. Your time start now. Okay, maraming salamat. So, uumpisahan natin sa huling sagot ni Bro Gerald, ano? Ang tanong natin, bukod kay Kristo na tunay na Diyos, yung kasing tindig namin, ang Ama ba ay tunay na Diyos din sa Juan 17:3? Ang sagot niya, no. Sa makatuwid, tindig pala nito ni Gerald, hindi tunay na Diyos ang Ama. Nako naman, Bro Gerald, kinukontra mo na naman yung sarili mo. Ano? So, kanina rin, tinanong natin, tama daw ang Ama. 'Di ba? Tama ang Ama na tinawag niya ang Panginoong Kristo Jesus sa Hebreo 1:8 na ang iyong trono o Diyos. Ayan. So, maraming salamat sa iyong pag-amin. Paniwalaan mo ang Diyos Ama na nagsasabi kay Jesus, o Diyos, may trono ka, 'di ba? So, kanina rin sa ilang pang sagot ni Bro Gerald. Kanina, parehas daw sila nun sa tanista na naniniwala hindi tunay na Diyos si Kristo. Tapos bigla naman sa sumunod niyang sagot, hindi na raw sila magkaparehas ng satanista. Pero teka, di ba paniniwala ng satanista, hindi nga tunay na Diyos si Kristo na siyang paniniwala nyo rin? Paano hindi kayo pareha? Pareha nga kayo doon, bro. Hindi tunay na Diyos si Kristo. Yan ang tindig ng mga satanista. Kahit tanungin mo pa, ang sabi ng satanista dito po sa we the Satanists never believe your Christ divinity and your Trinity doctrines. So parehas kayo ng satanista na hindi naniniwala dyan. Kasi kung hindi kayo parehas, dapat maniwala ka. Diyos ang Panginoong Kristo Jesus. So maraming salamat sa pagpapayag mo. So bilang negatibo, 'di ba? Ito naman ang trabaho ko. Maipakita sa kanya, maipakita yung kasiraan ng tindig ni brother. So, ayun, yung mga nilalatag nga naman kanina ni Bro Gerald, hindi na naman tumutumbok sa kanyang tema na nais patunayan. Ang sabi ng tema, papatunayan niya, hindi tunay na Diyos si Kristo Jesus. So, balit sa kanyang mga nilalatag, wala naman nagpapatunay na hindi tunay na Diyos si Kristo ron o peking Diyos. Wala. Kagaya ng ginagamit niya, unang Timoteo 2:5. Tignan niyo, babasahin lang natin Papaliwanag natin ng konti. Unang Timoteo 2:5. Sabi rito, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Sino daw yung iisang Diyos at iisang tagapamagitan sa Diyos at sa tao? Sino daw? Ang taong si Kristo Jesus. Bro, si Kristo Jesus yung iisang Diyos at siya ring tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ibig sabihin, pinamamagitan niya sa kanyang sarili sa pagka-Diyos. Yung tao. Ipinagkakasundo niya. Halimbawa, ikaw bro, may kasalanan ka sa akin. Ako po mamamagitan sa atin para maipagkasundo ka sa akin. Hindi ba pwede yun? Ako po mamamagitan. Oo. Aabutin ka ng kamay kong tagapamagitan. O di kaya ng aking mensaheng sulat. Pwede yan bro. Tanggapin mo lang si Kristo yung tinutukoy dyan. Iisang Diyos at tagapamagitan. Sino daw? Yung taong si Kristo Jesus. Ba't tao? Nagkatawang tao. Nagpakababa. So, hindi naman natin usapin kung
lagi mo nga pinupuntahan mo lagi ang Ama ay Diyos o kung ilan ang Diyos o kung tao ba si Kristo. Bro, wala nga pagtutol dyan, bro. Tindig ko, tao si Kristo Jesus. Bakit? Nagkatawang tao. Basahin natin sa Pilipos 2. Pilipos 2. At tapos kanina nabanggit mo rin yung hindi pantay sa pagka-Diyos, yung tinutukoy mo. O, basahin natin. Sabi rito, Pilipos 2:5, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Alam mo na, bakit si Kristo Jesus nagkatawang tao, nagpakababa. Kaya magpakababa rin. Sabi sa 6, kahit siya ay Diyos. Siya ba ay Diyos? Sabi ng Biblia, yes. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. O di ba nagpakumbaba nga talaga? Sa halip, ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karanawang tao. So, nakitulad bro, nagpakababa Sabi sa 8, siya'y nagpakababa at naging masunurin. Oo, hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman pala bro, nagpakababa kasi merong misyon. Sa kanyang pagka-Diyos na espiritu siya bro, hindi siya pwede maipako sa krus. Kinakailangan niya magkatawang tao para tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, ang mga tao na napasaalipin ng kasalanan at kaparusahan ng dagat-dagatang apoy. Siya na ang nagkatawang tao na muhay ng perpekto para sa atin lahat. Siya ang nagbayad ng kamatayan doon sa krus, inilibing at muling nabuhay. Kung tutusin bro, saan ba namatay si Kristo? Kung alam mo lang sa Biblia, tandaan mo na to hindi namamatay ang kanyang pagka-Diyos. Tandaan mo yung talata, sabi rito sa 1 Pedro 3:18, sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan, nagpakababa nakitulad sa tao, dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Saan daw namatay si Kristo Jesus? Sa laman. Kasi nga nagkatawang tao upang mamatay doon sa krus, magbayad ng kasalanan ng sangkatauhan. Muling nabuhay sa kanyang pagkabuhay na magkuli, nagkakaroon ng buhay na walang hanggan ang sangkatauhan. So kanina sinasampan niyo si Kristo Jesus pero paniwala mo siya ay tao. Mahirap yan bro, kinukontra mo yung ating Panginoong Diyos, nagkakasala ka ng pagsamba sa tao. Diyos yan, idolatry yan. Sasamba ka nga lang sa anghel bro, hindi pwede. Ngayon, turo ko na lang sa iyo yung pagka-Diyos ng Panginoong Hesus kasi hindi tinuro ito sa mga INC. Sabi rito, tatandaan mo, ang Panginoong Hesus natin, Diyos siya sapagkat tinawag siyang Diyos. Hebreo 1:8, di ba? Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi ang iyong luklukan, o Diyos. Nasusulat yan bro. Roman 9:5, nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula na ang Kristo ayon sa laman na siya, lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman. Ano daw si Kristo? Diyos na maluwalhati magpakailanman. Sa Juan 1:1, nang nagsimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Hindi mo matututulan yan bro. Juan 20:28, papamaliin mo pa si Tomas na hindi naman siya sinaway ng Panginoon Diyos dahil hindi naman siya mali na pagkilala. Kasi totoo, ang Panginoong Diyos, siya ring tagapagligtas at wala nang ibang tagapagligtas mula noon hanggang ngayon. Ipinakilala nga lang sa pangalang Hesukristo sa Bagong Tipan. Nahayag sa laman, sa Kanya nananahan ang kapuspusan ng kadyusan. Kaya nga pinapaliwanag na sa iyo bro, na akala mo kasi imposible sa tunay na Diyos magkatawang tao. Bro, walang limitasyon ang tunay na Diyos ng Biblia at nagkatawang tao ang anak ng Diyos. So nababasa naman natin yan. So sabi pa rito bro, dagdag ko sa iyo, ang Panginoong Hesus, Diyos siya sapagkat tinukoy siya bilang pinakamakapangyarihang Diyos. Ayon sa Apokalipsis 1:7-8. Sabi diyan, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos. Sino nagsasalita nun? Ang Panginoong Hesus bro. Ngayon at ang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Sabay darating, nangako na babalik. Si Kristo Jesus yun bro, babalik, darating. Kahit basahin mo sa Gawa 1:11, at kaya mababasa mo rin sa Apokalipsis 4:8,
At sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, banal, 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 banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. Sino yun namatay doon sa krus at muling nabuhay? Si Kristo Jesus, na sabi rito, at nabubuhay at siyang darating. Tatandaan mo, ang pagtukoy sa Panginoong Jesus bilang pinakamakapangyarihan, tuwiran po yung pinahahayag sa Biblia kung babasahin mo lamang. Pero siya nga ay nasa kalagayan ng pagpapakumbaba kapag nga naman makikita mo yung kanyang mga katagan na pinatutunayan niya talaga tunay siyang nagkatawang tao. Nakitulad talaga sa tao, bro. So kanina yung mga nilalatag mo nga patungkol sa hindi naman namin tinututulan yung pagkatao ng Panginoong Kristo Jesus. Sana sa nilatag mo, bro, pinakita mo hindi talaga Diyos na tunay ang Panginoong Jesus. Kung may mababasa ba tayo sa Biblia, napakarami naman, bibigyan kita. Biblia na to, binabasa kasi, pinapabasa lang sa inyo yung mga piling talata. Sabi ng Gawa 7, 59 hanggang Okay, sige. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative at dako tayo sa 7 minutes na second cross ng ating affirmative. Brother Gerald ng Bible Defender. Your time start now, bro. Nakamute ka, bro. Okay, napakaganda. Proceed. Okay, napakaganda. Ito lang, Puputol ka. Okay, malinaw ba? Yan. Sige, bro. Sang-ayon ka ba sa unang Timoteo 1:17 na ang katangian ng isang Diyos ay di namamatay? Sang-ayon ka ba dyan o hindi? Sang-ayon, kaya nga si Kristo sa kanyang pagka-Diyos hindi namamatay. Saan ba namatay ang Panginoong Kristo Jesus? Ayon sa binasa ko sa iyo kanina, sa laman. Hindi sa pagka-Diyos, bro. Kahit saan wala kang mababasa na matay si Kristo Jesus sa pagka-Diyos. Sa pagkatao meron, nagkatawang tao, nakitulad sa tao. Ang tao ba'y namamatay? Yes. Kaya siya namatay at para tubusin ka sa iyong kasalanan. Ibig bang sabihin, lilitaw na pag nasa langit na si Kristo, hindi na namamatay, Diyos na ba siya? O hindi? Mali, bro. No. Hindi ibig sabihin na pagkalilitaw siya ron, Diyos na ba siya? Dati na siyang Diyos, bro. Bago pa siya magkatawang tao mula sa lumang tipan hanggang sa ngayon. Diyos ang Panginoong Kristo Jesus, sabi ng Hebreo 13. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Siya ang Panginoong Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. Hindi magbabago yung bro. Nagkatawang tao nga lang siya. Yan lang yun, hindi Okay, tanong. Ang sabi mo kanina, ang katangian ng isang Diyos, hindi namamatay. Sabi mo, yes. Ngayon sa unang Pedro 3:18, nang sabi mo, si Kristo namatay. Sa makatuwid, hindi Diyos si Kristo o hindi? Mali yung paliwanag mo, mali yung conclusion mo na dahil siya'y namatay, hindi siya Diyos. Mali ka, bro. Diyan tinutukoy, saan siya namatay? Died in the flesh. Death in the flesh, bro. Sa kanyang pagka-Diyos, hindi nga siya namamatay. Ikaw na mga may sabi dyan sa talata Di ba? Nakakita ka ba ng Diyos na namamatay? Walang ganun, bro. Si Kristo Jesus sa kanyang pagka-Diyos, di siya namamatay sa pagkatao. Okay, salamat. Sabi mo, hindi. Tanong ko, sa 1:17 may talatang 3 itong binabanggit kanina. Ang sabi dito, Ama, makilala ka nila na iisa at tunay na Diyos. Eto tanong, meron bang nakalagay sa 1:17:3 na dapat kilalanin si Kristong tunay na Diyos? Meron o wala? Meron, bro, unawain mo, bro. Sabi dyan, and this is life eternal. Sino ba ang buhay na pinagmumulan ng buhay? Ang Panginoong Diyos, bro. Kahit basahin mo sa unang Juan at sa Juan 1, So makikita mo dyan, yung buhay na walang hanggan kapag kilalanin mo ang Ama at ang Panginoong Kristo Jesus. Kaya nga pinasundan ng Sige, next question. Okay. Sabi niya sa 1:17:3, meron daw binanggit ditong si Kristo tunay na Diyos. Tanong, sang-ayon ka ba sa 1:17:3 nang sabi ni Kristo, Ama, makilala ka nila na iisang tunay na Diyos at na buhay? At ako si Jesu Kristong sinugo mo. Sang-ayon ka ba dyan na walang mababasa na si Jesu Kristo'y tunay na Diyos dapat kilalanin? Sang-ayon ka ba dyan sa talata?
Sang-ayon ako sa talata, bro, at may mababasa, bro, nakikita mo naman eh, di ba? Sabi diyan, and this is life eternal. Makilala ang Panginoong Hesus at ang Ama na siya nagsugo. At sabi pa nga ng unang Juan 5:20, di ba? Ito ang tunay na Diyos. Sino po yung pinag-uusapan ron? Ang anak, di ba? Na siyang naparito, bigyan kang unawa. Okay, tanong. Salamat salamat ay imamin ka na sangayon ka doon sa talata na isa lang. Tanong. Ang 1:5:20 nang sabi mo, si Kristo binabanggit na tunay na Diyos doon. Tanong, lilitaw din ba na sa Isaiah 43 may talatang Gis nang sabi ng Diyos, ako lamang ang Diyos, liban sa akin wala nang iba, at wala na ring darating. So mali pala sinabi ng Diyos. Kasi sa'yo mayroong dumating na isang tunay na Diyos gaya ng Ama. So mali pala sinabi ng Diyos. O hindi lang. Hindi bro, hindi mali ang sinabi ng Diyos. Ikaw yung mali bro, tsaka yung dinadagdag mo sa mga sinasabi mo. Diyan, wala naman sinabing ibang Diyos si Kristo eh. Bro, walang sinabi. Objection, Anong objection, bro? Unahin natin. Objection, ano? Ang sabi niya kasi sa 1:5:20, si Kristo doon binabanggit na Diyos doon. Ang tanong ko, malinaw, kung mayroon pang dumating na tunay na Diyos, sabi mo. Ako ba nawala? Nawala ako? Yes, bro. Pero nag-object dito, bro. Nagsasalita siya. Okay. Pakinggan ko ulit yung objection. Pakibuo, bro. Malinaw Gerald. ba signal ko? Yes, bro. Nadidinig kita. Okay. Binabanggit sa 1:5:20 na tunay na Diyos doon. Kaya ang Napuputol. tanong ko sa kanya, Yan. Sige, tuloy. okay, ang tanong ko sa kanya, so lilitaw ng mali ang sinabi ng Diyos sa Isaiah 43:10 nang sabi ng Diyos, ako lamang ang Diyos, liban sa akin at wala nang iba at wala na ring darating. So mali pala yung sinabi ng Diyos kasi ayon sa iyo, sa pamamaraan mo, may tunay pang Diyos na dumating. So mali pala yung sinabi ng Diyos, hindi lang. Okay. Brother Enzo May, ready ka nang sumagot? Ako. Or magka-counter Sumagot ako kanina bro, no. No daw, ayan. Mali yung ano niya. 20 segundo, bro. No daw. Proceed, bro. Okay, sige. No bro, mali yung pagkakaunawa mo sa talata. Hindi naman mali ang Diyos nung sinasabi niya sa Isaias na wala nang ibang darating na tagapagligtas. Kaya nga hindi ibang tagapagligtas na tunay na Diyos si Kristo Jesus. Bakit? Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and Savior Jesus Christ. Titus 2:13 yan bro. At sa 3:6, di ba? Which is shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior. Next question. Okay, tanong. Kung hindi pala mali yung sinabi ng Diyos na wala nang ibang Diyos liban sa Kanya at wala nang darating, bakit sinasabi mo sa 1:5:20 si Kristo yung tunay na Diyos na darating? Kung mali ka, hindi ang Diyos. O hindi lang. Mali ka. Hindi talaga ang Diyos ang mali. Ikaw, mali ka bro. Time stop po na. Categorical. Time stop po na. Unahin natin yung objection ni Gerald tapos si Henso Man meron namang counter dito. Categorical lang bro kasi ang sabi mo sa kanya, kung tunay na Diyos si Kristong dumating, is 43, may talata 3. 43, Diyos ang sabi doon, ako lamang ang Diyos dito sa akin ng wala nang darating. Ang tanong sa kanya, 1:5:20 pa. So 1:5:20. So mali pala sinasabi mo na mayroon pang tunay na Diyos na dumating. O so mali ka o hindi lang. So mali ka o hindi. Sinagot ko, counter objection. Sige bro, counter ka muna. Sige. Sumagot akong categorical. Okay, anong sagot mo bro? Mali ka o hindi? Mali ka. Ayun yung pagpipilian Okay. Kaya mali si Gerald. Okay. Sabi niya mali ka o ano. Okay, tinatanggap ko yan. Mali ka, yung Gerald. mali ka. Proceed ka bro, 20 seconds. Okay. So mali ka bro Gerald. Yan yung pagpipilian Litaw na litaw naman bro. Hindi nga ibang Diyos na tagapagligtas at Panginoon si Kristo Jesus. Nalilito ka lamang kasi hindi ka makapaniwala na walang imposible sa Diyos kaya siya nagkatawang tao. Mahal na mahal ka nga bro 'Di ba? Nanahang kasama natin. God is with us. Emmanuel. And without controversy, great is the mystery of godliness. Misteryo kasi yan bro. Pero kung magpapakumbaba ka bro, manampalataya ka, mapapaniwala, maliliwanagan ka rin bro. Tanggapin mo, Panginoon Diyos tagapagligtas si Jesus. Eto, tanong
Sinasabi mo Diyos na nagkatawang tao. Sang-ayon ka ba sa Gawa 14 may talatang 11 na ang paniniwala ng mga pagano na ang sabi, ang mga Diyos ay nagsibaba sa atin, sa anyong mga tao. Sang-ayon ka ba yung paniniwala mong Diyos nagkatawang tao, paniniwala ng pagano ayon sa talata o hindi? Hindi ako sangayon dyan, mga pagano yan bro, tinututulan nga natin yan. Kaya nga para kayong pagano bro, sinasamba nyo yung tao kagaya ng mga yun. Kaya kilalanin mo, Diyos na tunay talaga, tagapagligtas si Kristo Jesus. Sino yung nagbuhos ng kanyang Time na pag-ibig? bro, 7 minutes time. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang ating second stage ng debate at dako tayo sa ating 5-minute na final conclusion mga kapatid. Pero bago yan, shoutout muna sa ating halos 437 comments mga kapatid. Kanina meron tayong halos 50 live viewers at syempre dito din sa ating Russia TV live platform meron tayong 12 participant at yung ating mga tropa dito. So, dito tayo sa final conclusion mga kapatid. Mauna dito si Brother Henso May ng Baptist Bro. 5 minutes bilang negatibo patungkol dito na hindi tunay na Diyos si Kristo. Your time start now bro. Okay, maraming salamat at maganda yung mga pag-amin ni Bro Gerald at kanya mga pagpapahayag din. Hindi talaga tumutumpak sa kanya nais patunayan, ano? Kasi sabi nga kagaya nga ng sinabi ko sa inyo nung umpisa, hindi namin usapin kung ang Ama ay Diyos o kung ilan ang Diyos o kung tao ba si Kristo. Ang usapin, hindi tunay na Diyos si Kristo. Hindi naman kami tutol tao si Kristo. Bakit? Nagkatawang tao. Kada maririnig mo bro na kami mga Baptist, ang Panginoong Kristo Jesus ay pinag-uusapan kapag siya para bagang mahina sa paningin mo o di kaya naman parang tao lang, hindi ibig sabihin tama ka na. Yan nga ay pag-aakala nyo Kasi pag tinututulan nyo ang pagka-Diyos ng Panginoong Kristo Jesus, maliligaw talaga kayo sa pagkilala sa tunay na Diyos. At wala talagang buhay na walang hanggan kayong mahahatulan. Kaya nga pinapakilala na ng Panginoong Kristo Jesus ang Ama, pinapakilala na rin ng Ama ang Panginoong Jesus at pinapakilala ng mga disipulo ang Panginoong Jesus. Bakit? Ano bang katangian ng anak? Ang ikalawang persona ng Diyos, mapagkumbaba, hindi mayabang. Ano? Nagpakababa, nagmasunurin hanggang kamatayan. Kalikasan niya ng tunay na Kristo. Ano? Kalikasan niya yan. Hindi mo siya pwedeng tutulan diyan. Tinatanong mo, bakit hindi nagbigay ng tuwirang kapahayagan si Kristo minsan na siya ay Diyos kahit nagbigay naman, di ba? Napakalinaw ng aming tugon sa inyo. Napakasimple, Pilipos 2:5 hanggang 11, di ba? Nagpakababa siya. Ano? Nagpakababa, nakitulad sa tao. Bakit? Upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Ano? Subalit, katulad na siya'y naririto sa lupa, akala nga ng mga INC, siya ay tao at hindi Diyos na namumusong. Ano? Subalit sa sinumang tumanggap sa Kanya bilang Diyos Panginoon at tagapagligtas, maiintindihan mo tunay na Diyos ang Panginoong Kristo Jesus. Sabi nga rito sa Titus 3:6, which is shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior. Sino daw si Kristo? Our Savior. Titus 3:4, but after that the kindness of love of God, our Savior. Sino daw yung nagmamahal? Ang Diyos na ating tagapagligtas, si Hesus Kristo, na sinasabi sa Isaiah 43:11, even I am the Lord, and beside me, there is no Savior. Kaya nga hindi nga mali ang Diyos nung siya'y nagsasalita, wala nang ibang Diyos maliban sa akin. At nagkatawang tao, yung Diyos na nagsasalita sa lumang tipan, sa personang ang Panginoong Kristo Jesus. Nagsasabi at kinikilala ng mga disipulo, kailanman di sila nagkamali, Jesus Christ our Savior. Di ba? So napakalinaw niyan, nung ipinanganak pa nga lang, Savior na Luke chapter 2 verse 11, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Malinaw kapatid, ano? So, ang pag-ibig ng Diyos, nahayag yan, 1 John 3:16, hereby perceive with the love of God because He laid down His life for us.
inalay daw ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin. Sa John chapter 10:15, tandaan mo yan, as the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. Sino yung nag-alay ng kanyang buhay para sa tupa? Si Kristo Jesus. Nasabi sa unang Juan 3:16, pag-ibig ng Diyos sapagkat inalay niya ang kanyang buhay sa atin. Maunawaan mo, nagkatawang tao talaga naman ang Diyos kasi walang imposible sa kanya. Ano? Invisible God talaga siya kung di siya nagkatawang tao. Ano? So, ano pang sabi? Dito po sa dinadagdagan na lang natin kasi umamin naman na si brother kanina. Jeremiah 10:10, but the Lord is the true God, He is the living God, an everlasting King. Sa Matthew 22:41-45, what are you saying about the Messiah? And how did the Spirit call him the Lord Jehovah? David called him the Lord Jehovah. He is the everlasting King. John 10:30, I and my Father are one in essence and nature. Anong nature yun? Pagka-Diyos. Philippians 2:6, Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. Contemporary English version. There is only one God, and Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human, and He gave Himself to rescue. 1 Timothy 2:5. Time. Thank you. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng ating negative. At syempre dito tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na hindi tunay na Diyos si Kristo. Your time start now, bro. Okay, magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig. Napakaliwanag na sinasabi ni Bro Hensume, dinagdagan niya na nasusulat. Katulad ng unang Korinto 8:6, meron daw binanggit doon na ang sabi sa unang Korinto 8:6, sa ganang atin ay meron lamang iisang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng mga bagay. Ang sagot niya kanina, parang sinasabi niyang mali ang talatang yan. Meron ding nakalagay dyan, Diyos si Kristo dapat kilalanin. Ituloy mo lang si 7. Unang-una kapatid, huwag mong dadagdagan nasusulat. Deuteronomio 12:32, huwag mong daragdagan o higitan ng nasusulat. Lagi mong isipin yan. Bakit? Unang-una kapatid, yung sinasabi mo kasing Diyos na nagkatawang tao, paniniwala ng pagano yan tama, gaya ng paniniwala mo. Sino bang nagkatawang tao? Diyos bang nagkatawang tao? Hindi. Sa 1:1, kung nag-aral ka ng theology, study of the religion in God beliefs, at dyan napapasok ang tinatawag na hermeneutics, the branch of the knowledge that deals with true interpretation, especially of the Bible or literary text, context by context. Sa John 1:1a, sa first clause niya, ang berbo, ang meaning niya ay salita, hindi Diyos. Ang salita o berbo ay mula sa Diyos, o sa Greek, interlinear prostontion. Different between the logos and theos. Magkaiba ang berbo sa salita, sa Diyos na siyang nagsalita dun sa berbo. Ang term na ay Diyos, hindi si Kristo yun. Sa Deuteronomio 7:9, ang sabi doon, ako ang Panginoon mong Diyos. At siya'y ay Diyos at ay Diyos. May definite article doon na ina-address sa Ama yun sapagkat doon nagmula ang Kristo. Sa 1:14, hindi si Kristo ang nagkatawang, hindi Diyos ang nagkatawang tao, kundi ang berbo o salita ang naging laman, nagkaroon ng katuparan ng salita doon sa 1:1 sa pasimula. Sapagkat ang Diyos ang makapangyarihan, ganun din kanyang mga salita ay makapangyarihan din, yun ang nagkatawang tao. Doon napapasok ang tinatawag na logos. Ang isa sa mga batayan mo yung tinatawag na isinalin ng mga Protestantic Katoliko na tinatawag na hypostatic union o divine, fully man and fully God. Unang-una kapatid sa Ezekiel 28 may talatang 2, ang Diyos, ang tao hindi pwedeng maging Diyos. Sa Oseas 11:9, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Sa Santiago 1:17, mababasa kahit buwat sa langit walang pagbabago ni kahit anino mang pagkakaiba. Si Kristo kung Diyos siya, nakampantay ng Ama gaya ng sinasabi mong bula ang pastor na tumutukoy sa 2 Korinto 11:13 na nagkukunwaring anghel o nagpapanggap na apostol ni Kristo. Maling-mali lahat ng sinasabi mo. Mas pininiwalaan mo ang mali kaysa sa tama. Nanlilinlang ka kapatid, di mo alam sa 2 Timoteo 3:12, ang taong manlilinlang ay malilinlang din. Ang sabi mo sa 1:17:3, ikaw mismo sumunod sa sarili mong pamamaraan kaysa sa pamamaraang itinakda ng Diyos sa iyo.
Sa Roma 10, may talatang 3, mababasa yan. Sa 1:17:3, si Kristo mismong nagsabi nito, na ang sabi niya, ang Ama lang ang dapat niyong kilalanin, na tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Si Kristo, authority ang lahat ng meron sa Kanya. Si Kristo nilagay ng Diyos sa lahat ng bagay, Pilipos 2:9. Pilipos 2:11, Hebreo 1:6, inutos ng Diyos na sambahin si Kristo ng tao at anghel. Sa Hebreo 1:8, hindi si Kristo binabanggit na Diyos doon. Sa Hebreo 1:8 na ang sabi ng Ama na patungkol sa anak, ang iyong luklukan o Diyos. Mali ka, kapatid. Unang-una, kapatid, para maintindihan mo, ang sabi sa Greek, sa The Message Creed, na ang sabi ng anak, ang iyong luklukan o Diyos. Yung luklukan daw ng Diyos magpakailanman, yun daw ang sabi ng anak, hindi ang ama ang nagsabi sa anak. Dinadagdagan yun, nasusulat. Unang-una, kapatid, kung sinabi mong Diyos si Kristo, lilitaw na sinungaling ang Diyos at ikaw ang tama. Sa Isaiah 45, may talatang 5 na ang sabi ng Diyos, wala nang ibang Diyos liban sa akin. Lilitaw na sinungaling ang Diyos at ikaw ang pastor na bulaan ng tama. Nang sabi mo, Diyos din si Kristo. Bakit ayaw nyo dun maniwala sa sinabi ni Kristo kapag kumilala ka sa isang tunay na Diyos ay may buhay na walang hanggan ka? Hindi ko masisisi na sa araw ng paghuko, mapagpanggap na baptis na pastor ng bulaan, iahagis ka sa Apokalipsis 20:10. Sapagkat hindi mo doon pinaniwalaan ang sinabi ni Kristo na iisa lang ang tunay na Diyos na naroon sa Ama, na doon siya aakyat na kanyang Diyos, na ating daw Diyos. Bakit ayaw mong paniwalaan ang paniniwalaan mo si Tomas? Na nagkamali roon si Tomas sapagkat ang alam ni Tomas, pag namatay ang tao, wala namang pag-ibig at pagkapuot. Doon siya nag-aalinlangan, hindi sa pagka-Diyos. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang debate natin between Bible Defender and Baptist mga kapatid sa topic na patutunayan na hindi tunay na Diyos si Kristo. Unahin natin si Brother Gerald. Bro, pasalamat ka muna, bro. Okay, bro. Maraming salamat sa pagkakataon na nahayag ko ang maling paniniwala ng Baptist na Diyos daw si Kristo. Kung Diyos daw si Kristo, lilitaw sa Isaiah 45:5, ay sinungaling ang Diyos, sabi kasi ng Diyos, wala nang ibang Diyos liban sa Kanya. Kaya salamat sa araw na ito na nalaman at nahayag ninyo ang maling paniniwala na nagsasabing si Kristo ay tunay na Diyos. Sa unang Timoteo 1:18, nakipaglaban kami ng mabuti sa salungat sa katotohanan. Salamat bro. Purong sige bro. Sige bro. Dito din tayo, bro. Pasalamat din. Okay, isang mapagpalang gabi. Congratulations sa atin. Salamat sa ating Diyos na makapangyarihan at hindi ibang Diyos, ang Panginoong Kristo Jesus. At salamat din kay Bro Gerald. Tuloy lang sa pagsusuri, Bro Gerald. Makakarating ka rin pag nagsasaliksik ka. Ang nagsasaliksik, makakasumpong. Makikilala mo si Kristo, tunay na Diyos, tagapagligtas. God bless us all po.